Ano nga bang mga bagong nangyari sa Squid Game 2? Title ng series, Squid Game 2. Personally, pinaka-favorite kong laro this season, yung Mingle. Kasi ito yung pinaka-ayaw ko, tsaka pinaka-natakot ako eh. Kung may nagustuhan naman ako doon sa isang game, yun yung part na chine-cheer nila yung isang grupo. Tapos on that moment, parang magkakabati sila eh. Parang hindi lang nag-away kani-kanina. Nagkaroon ba sila ng unity? Grabe din tong si frontman eh. May imposter sa may game. Nakakatawa nga isipin na parang minsan, sobrang na-enjoy niya na yung paglalaro. Like, huy, ikaw game master dito. Siguro kung meron man akong bagong favorite character ngayon, si Player 120 na yon. She's the GOAT! Kay Giho naman, grabe yung character development niya from season 1 to here, na every time na makikita mo nga yung itsura niya, ramdam na ramdam mo yung horrors ng pinagdaanan niya from before eh. Itong season 2, mas gritty, mas dark, hindi lang yung tone ng series, pero yung mismong overall production nila. Tama nga din yung hula ko na mas ma-action to, tsaka mas puno ng bakbaka na sobrang nagustuhan ko nga. Kasi I love downfalls eh. And ito na nga yung downfall ng Squid Game. Speaking of darker tone ng series, medyo interesting nga din na kahit papaano nakapagpapasok sila ng mga jokes paminsan-minsan na goods naman for the story nga para makapagpahinga naman yung tension without making the series corny or cringy. Medyo natuwa din ako wala sila masyadong big villain dito compared doon sa may season 1. Like, siguro kung meron man yung dalawang punggok na mga weaklings lang and puro pang bubuli lang naman yung alam nila and halos harmless lang naman sila up until yung tinidor na scene. RIP din pala doon kay Thanos kasi mamimiss natin yung mga pagsasayaw tsaka yung mga random English words niya. RIP din pala doon sa character ni Gong Yoo na at least kahit papaano nabigyan ng konting background yung character niya and for that short time grabe yung pinakita niya lalo na nga doon sa scene nila ni Gi-hoon. Dito naman sa may boat captain, sa simulat sa pool, kaduda-duda na yan eh. Ano yung random lang siyang may nakitang palutang-lutang tapos yung pulis pa yon. Feeling ko he's either working with the frontman himself or kakampi niya yung mga nangunguha ng laman loob. Story-wise, I would admit medyo nabagalan ako nung una pero once the story or the action starts, it starts naman. Siguro medyo nainis lang din pala ako kay Gi-hoon doon sa plano niya sa episode 6 kasi basically, mas marami lang nategi dahil sa kanya eh. I mean, oo, lugi naman talaga sila laban doon sa mga circles and most likely matatalo din sila sa may rambulan then matatalo din sila ulit sa butuhan kasi nga mauubos sila. Pero ayun lang, malaking turning point lang talaga sa character niya moving forward considering dito rin nategi yung kaibigan niya. One of the things din palang bagong nagustuhan ko nga dito ay naglagay sila ng perspective or kwento sa side ng mga guards kasi it adds a new elements doon sa series na wala nga before. And for sure, siya yung nakahuli dito kay Hayden ko. For sure, siya yung nakahuli dito sa kanya tapos siya yung bumengbeng pero sa may tiyan lang para makasurvive siguro tapos ililigtas niya. Ito naman kay Deho, inis na inis ako sa kanya pero understandable naman given the situation. Pero sa lalaking to, tapos yung ginawa niya sa may nanay niya, kahit sabihin pa niyang, ay, nakatak kasi siya eh. Hell no. Kahit atakin mo ako ng kadena, di mo ako makahatak kung masasakripisyo yung nanay ko. Bago matapos yung video, ito na yung ilan sa mga huli kong nitpick sa may series. I like most of the characters naman pero para sa akin lang, parang sobrang dami nila to the point na yung iba hindi na masyadong na-explore and parang mas marami lang sila just for the sake na maraming pwedeng isacrifice. Sana lang din pala mas naipasok yung side ng mga marines at ng mga sundalo kasi nga may potential naman yung perspective nila eh. Pero feeling ko naman sa next season baka mas ma-utilize pa sila. Sana lang din mas naipakita yung perspective ng mga mayayamang nagpapalaro nga nito or yung pumupusta kasi feeling ko mas makakatulong yun eh to root more for the players or mas mabigyan tayo ng perspective nga doon sa mga nilalabanan ni Gi-hoon. So yun, so far na-enjoy ko naman yung series considering na meron pa tong season 2 part 2 or season 3. Pero one thing's for sure, magiging maganda lang tong first half kung mas maganda yung second half. So ayun, again, ang title nito, Squid Game Season 2 and ang torta rating ko ay 8 out of 10.